Sa nakaraang recap dahil sa interesado ang boss ng mga bully na si Pooh sa kagandahan ng dalagita, sa umpisa ay nais pa sana ng mga delinquent dukutin ang babae para ibigay sa kanilang boss. Subalit sa hindi inaasahang sandali bago pa lumapat ang kamay ni Jack, isang babaeng tila pamilyar kay Whitney ang dumating upang iligtas ang babae sa maruming kamay ng bully, kaya naman nang makita ng dalaga ang pagdating ni Zia ay hindi niya lubos akalaing darating si Miss Zia para sa kanyang kapakanan. Gayunpaman hindi na ni Miss Zia binigyan pa ng paliwanag ang babae kung saan dali-dali niyang agad pinasakay si Yvonne sa kanyang motor nang sa gayon ay makaalis na sila sa mga grupo ng delinquent, kaya naman matapos humarurot ng pagpapatakbo si Miss Zia ay naiwang dismayado ang mga bully habang pinagmamasdan ang dalawang umaalis. At matapos makaalis ang dalawa ay nag-aalalang tinanong ng isang delinquent ang kanyang leader kung hahabulin ba nila ito. Subalit dahil sa ang mga nang tauhan ay agad ni Jack itong malakas na binatukan upang ibalik sa katinuan sabay tanong kung paano naman nila ito maaabutan, ang kanilang biktima ay nakamotor samantala namang wala silang sasakyan kaya naman muli niyang tinanong ang tauhan kung tatakbuhin ba nito ang dalawa upang muling dukutin ang babae. At matapos lang ng pinunong bully turuan ng leksyon ang kasamahan, sinabihan ni Jack ang tauhang gamitin ito ang kanyang lakas paminsan-minsan gayong ito ang kailangan ng mangmang niyang tauhan kung gusto nitong makalabas sa batas ng walang problema. At habang pinagsasabihan ni Jack ang kasamahan, sa kanyang tabi ay tinanong siya ng kanyang tauhan kung may ideya ba ito upang hulihin ang mga chicks. Nang marinig ng delinquent ang tanong ng kanyang tauhan tuwang-tuwa niyang ipinaliwanag ang kanyang ideya para puwersahang makuha si Yvonne at mapagsamantalahan. Ipinaliwanag niyang base sa kanyang hinala, ilang lugar lang ang maaaring puntahan ng dalaga gayong ang tatay nito ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan sa tapat ng isang tindahang nagngangalang night market, kaya naman sigurado siyang doon magtutungo ang babae upang puntahan ang kanyang ama. Dagdag pa niya na bagamat hindi niya lubos na kilala ang mga iyon subalit sa mga puntong ito siya ay nakakaramdam na ng kagutuman, kaya naman inanyayahan ni Jack ang kanyang mga kasamahan na puntahan ang matandang lalaki upang bigyan ito ng magandang pagkakataon na sila ay pagsilbihan sabay tawa. At nang marinig naman ng mga tauhan ng delinquent ang plano ng kanilang leader, isa sa kanyang mga tauhan ang masayang kinilala ang plano ng kanyang leader, habang ang isa naman ay tuwang-tuwa sa kadahilanang bukod sa may libre na nga silang pagkain, may libre pa silang babae, kaya naman labis-labis ang paghanga nito sa kanyang leader. Gayunpaman habang nagkakasiyahan ang mga delinquent sa kanilang maitim na balak, tila sa kabilang banda taing team lamang na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ating bida sa paghahagilap ng tamang ruta patungo sa kanyang tamang destinasyon. At makalipas pa ang ilang sandali ay tila nagkaroon na rin siya ng ideya kung saan niya matatagpuan ang kanyang hinahanap na lugar, kaya't labis ang kanyang saya nang tuluyan na niyang nalaman ang kanyang patutunguhan. At matapos ang kaganapan sa eskwelahan ay mabilis nang lumipat ang eksena sa lungsod kung saan diretsyong binabaybay nila Zia ang gitna ng katauhan patungo sa ama ni Yvonne. At ilang sandali pa ay tuluyan na rin ang dalawa nakarating sa kanilang destinasyon kung saan mula sa di kalayuan, matatanaw ang isang matandang lalaking nagtitinda ng kanyang barbecue. At habang matatag na nag-iintay ang matanda na nagngangalang Donald Long ng kanyang mga suki ay patuloy naman siyang nagluluto, kung saan ito ang tumatayong ama ni Yvonne Long bilang kanyang ampon. Matapos makababa si Yvonne sa motorsiklo, dali-dali na niyang pinuntahan si Donald Long upang ipaalam ditong siya ay nakabalik na mula sa eskwelahan, subalit nang mapansin naman siya ng kanyang ama bago pa man mapagdesisyonan ng dalagang tumulong ay agad na ni Donald Long inunahan si Yvonne, kung saan sinabihan niya ang dalagang gawin na lang nito ang kanyang takdang aralin sa kadahilanang kaya naman niyang mag-isang asikasuhin ang mga bagay dito. Kasunod naman noon nang mapansin rin ni Donald Long si Zia ay agad niya itong masayang binati, sabay sabing tinatapos niya lamang ang isang hita ng tupa lutuin kung saan bukas palad niyang sinabing ang isa sa kanyang mga barbecue ay ibibigay niya para kay Miss Zia. Gayunpaman nang marinig ni Zia ang alok ni Donald Long ay agad siyang tumanggi na ito ay tanggapin, kaya naman bilang kapalit sa kanyang pagtanggi ay pinasalamatan na lang niya ang matanda gayong hindi iyon ang kanyang ipinunta. At makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring natapos maluto ni Tandang Donald ang mga binti ng tupa, kaya't agad niyang inalok si Miss Zia na mauna na itong kumain kahit na ano pa man ang kasunod nitong gagawin. Maya-maya lang mabilis ni Yvonne nilapitan si Miss Zia upang pakiusapang isekreto na lang ang nangyari kanina sa pagitan nilang dalawa, sapagkat ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama.
Kasunod noon ay umupo na rin ang dalawa at sa kanilang pag-upo ay ihinain na rin ni Donald Long ang cake sa mesa, at bago pa tuluyang mailapag ang cake sa lamesa ay una nang binati ni Tandang Donald si Yvonne ng magandang kaarawan. Samantala namang sa paglipag ng cake ay agad nang humingi ng tawad si Miss Zia sa dalaga gayong ito lang ang kanyang makakayang ibigay, dagdag pa dyan ay muli siyang humingi ng pasensya sa kadahilanang hindi niya ito kayang bigyan ng mas malaki at mas magandang cake. Kasunod noon ay si Donald Long na ang nagtuloy ng sasabihin ni Miss Zia. Sa pagpapatuloy nito ay sinabi niyang kahit ibili man lang ng mamahaling regalo ay hindi nila magawa, kaya naman humingi siya ng tawad sabay tawag sa dalaga bilang baby girl. Gayunpaman maluha-luhang tumugon si Yvonne na ilang ulit na niya itong sinabihan na wag nang magsayang ng pera sa kanyang kaarawan, gayong hindi niya kailangan ng cake o kahit paregalo. Para sa kanya ayos na isang inihaw na mga binti ng tupa ng kanyang ama wala nang iba pa siyang nais, iyon lang at siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ilang sandali pa ay kinuha ni Miss Zia ang pansin ni Yvonne at sinabing oras na upang ito ay humiling, at nang marinig ito ng babae ay agad namang siya ditong malugod na pumayag, kasunod noon ay inumpisahan na ni Yvonne ang paghiling. Una sa lahat, hiniling niya sa may kapal na sana'y manatiling malusog ang pangangatawan ng kanyang mga magulang, bukod pa dyan ay taimtim niya ring hiniling sa Diyos na pagpalain ang kaluluwa ng kanyang biolohikal na ina. Dagdag pa niyang sumamo sa may kapal, na hinihiling niya ring muling makasama ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon sa kadahilanang 10 taon nang nawawala si Lucifer, kaya naman nagtataka na siya kung kumusta na kaya ito ngayon. At sa pagbukas ng kanyang mga mata, nabalot si Yvonne ng kalungkutan sa pag-alaala sa nawawala niyang kapatid, kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung mayroon bang kahit isang tao sa buhay ng kanyang kapatid ang nag-aalaga sa dito at magmamahal para kay Lucifer. Gayunpaman sa mga punto ring iyon ay isang agaw pansing sasakyan ang huminto malapit sa kanila na siya namang dahilan sa paglingon nila Miss Zia. Ilang sandali pa mula sa kotse ay tuluyan na ring lumabas rito ang mga sakay ng van kung saan pinapangunahan ito ni Jack habang tuwang-tuwang sinasabing buong akala niya kaya ito nagmamadali ay para sa isang bagay, at habang naglalakad palapit sa pagpapatuloy ng kanyang salita sinabi niyang iyon lang pala ay dahil ngayon ang kaarawan ni Yvonne. Kasunod nun matapos lumapit ang delinquent ay walang pakundangan nitong dinakot ang cake kahit hindi naman siya imbitado na para bang iyon ay hinanda para sa kanya. Subalit matapos matikman ng bully ang binigyang dahilan nito ang lasa ng cake upang walang butas nilang magawa ang kanilang masamang plano, kung saan matapos niyang kainin ang cake na hindi naman para sa kanya ay tinanong ni Jack ang tatlo kung anong lasa ito, sabay sabing lasang ihi ang cake habang nagmumura. Kaya naman dahil sa hindi niya nagustuhan ang lasa ay agad niyang itinaob ang lamesa habang galit na galit sa matanda gayong hindi man lang nito kayang maglaan ng mas magandang handa, kaya't sinabi niyang tapusin na nito ang lahat. Samantala namang nang marinig ni Miss Zia ang kahibangan ng bully ay agad niyang ipinagtanggol ang dalawa, kung saan matapos utusan ang delinquent na umatras, mariin niyang sinabi na bilang guro ni Yvonne Long ay ni isa sa kanila ay hindi niya hahayaang malapatan ng kanilang kamay ang kanyang estudyante. Gayunpaman imbis na matakot tila mas lalo lamang nainganyo si Jack na dukutin ang babae at pati si Miss Zia ay isama na rin, sapagkat bukod sa gusto niya ang mga babaeng mahinhin ay gusto niya rin naman ang isang guro, kaya naman harap-harapan niyang sinabi na mukhang tiba-tiba siya mamayang pagsapit ng gabi. Subalit nang marinig ni Miss Zia ang kapangahasan ni Jack ay agad niyang walang pagdadalawang isip na binigsangan ang delinquent sa kanilang kabastusan. Matapos patikim ni Miss Zia ang hibang na bully madiin niya itong inutusang itikom ang kanyang bunganga. Ngunit sa hindi inaasahang tugon labis ang saya ng pinunong bully matapos niyang matikman ang malutong na sampal sa kanya ni Miss Zia, may pagkamalazwa pa nga niyang pahayag na nagustuhan niya ang pakikitungo sa kanya ng guro, kaya sinabihan niya itong ipagpatuloy lang nito ang pagsampal gayong sa kanyang palagay ay panigurado na talagang magsasaya silang dalawa mamayang kinagabihan. Kasunod noon ay inutusan na ni Jack ang kanyang mga tagasunod na ilagay na ang babae sa kanilang van. Matapos makatanggap ng utos ang mga sabik na tauhan mula sa kanilang leader ay tila nagmistulang ang mga itong sabik na asong gubat na agad sunggaban ang kanilang biktima na kahit buto ay wala silang ititira. Subalit bago pa lubusang makalapit ang mga bully, mabilis na sumingit si Donald Long upang pahupain ang nagaganap na panggigiit ng mga bully sa dalawa. Bagamat paputol-putol ang pananalita ng matanda, pilit niyang nilabanan ang takot habang nagmamakaawa, lakas loob niyang sinabihan si Jack na maaari naman nila itong pag-usapan.
At upang hindi na madawit pa ang kanyang anak at si Miss Zia sa kahalayan ng delinquent, inalok na lang niya si Jack ng kanyang panindang barbecue kung saan bukod pa sa hita ng tupa ay sasamahan niya pa ito ng isang pares ng beer. Dagdag pa niya na alisin na nila ang hindi pagkakaunawaan at pag-usapan na lang nila ito ng maayos sabay tanong kung ano ang masasabi ni Jack sa kanyang mungkahi. Matapos ni Jack pakinggan ang mungkahit pakiusap ay walang pag-aalinlangan naman siya ditong pumayag gayong gutom na rin naman siya sa mga oras na ito, kaya naman inutusan na ni Jack si Donald Long na ngayon din ay hainan nito siya agad. Dagdag pa niya na mamaya na lamang niya bibigyang pansin ang patungkol sa dalawa, subalit bago pa sila magsaya pinagbantaan niya ang dalawa na sa oras na sila ay maglakas loob na tumakas, papaslangin niya ang dalawa ng walang awa. Maya-maya lang matapos ibigay ni Donald Long ang isang barbecue ay agad naman itong nilantakan ni Jack ng padalos-dalos, samantalang sa kabilang banda ay humingi si Yvonne ng tawad sa kanyang biolohikal na ama dahil batid niyang siya ang may kasalanan ng lahat ng ito, gayong siya ang ipinunta ng mga delinquent. Gayunpaman kahit na ganun, kahit minsan hindi ni Donald Long sinisi ang kanyang anak bagkus pinatatag pa niya ang kalooban ni Yvonne, ipinaliwanag niyang hanggat siya ay nasa paligid, hindi niya hahayaang may gumawa ng masama sa kanyang anak. Dagdag pa niya na tinawag na niya si David, kaya naman panatag na ang kanyang damdamin na magiging maayos din ang lahat kinalaunan. Subalit sa isip-isip niya ang karma ay isang tanga, dahil kung isa pa siyang malakas na nilalang hanggang sa ngayon walang maglalakas loob na hindi rumspito sa kanya. Kaya naman inis na inis si Donald Long sa kanyang katayuan ngayon na walang kapangyarihan upang makipaglaban. Makalipas ang 10 minuto matapos hilingin ni Donald Long ang proteksyon ni David habang patuloy lang na nag-iho ng karne, mula sa kanyang likod ay may lumitaw na isang lalaki dahilan upang si Donald Long ay mapalingon sa kanyang panauhin. Sa pagkadating-dating pa lamang ni David, ay agad nang iniabot ni Donald Long ang pera kay David upang sila ay hindi sakta ng mga bully lalong-lalo na sa kasamahan niyang dalawang babae sa takot na baka ito ay pagnasaan. Samantalang nang makita ni David ang alok ni Donald Long ay agad niyang tinanggap ang pera kapalit ang pansamantalang proteksyon, gayunpaman kahit nakatanggap na siya ng pera sinamantala niya ang kalagayan ng matanda kung saan nais niyang pakainin din siya ni Donald Long ng barbecue, binigyang rason pa niya na mahirap makipagkasundo kung walang laman ang sikmura, kaya naman direkta niyang inutusan si tanda na bigyan siya ng inihaw ngayon din. Samantala namang dahil sa panatag si Donald Long na walang mangyayari kina Miss Zia at sa kanyang anak ay masaya niyang pinagsilbihan si David kung saan masaya siyang tumugon na parating na ang nais ng kanyang buwesita. At makalipas pa ang ilang sandali habang dala ni Whitney ang isang lalagyan ng ligpiting baso at iba pa, mula sa di kalayuan ay patuloy lamang ang grupo ni Jack kasama si David na nagkakasiyahan. At matapos ng dalawa kilalanin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagumpog ng kanilang baso na siya ring mungkahi ni David, ipinaalam ni Jack kay David na magpupunta sila mamaya sa bayan mamayang gabi. Maya-maya pa matapos sila makuntinto sa kanilang hapunan ay inumpisahan na rin ni Jack ang pagsasalita kung ano ang magiging pasya sa kaninang mga pangyayari. Sinabi ni Jack kay Donald Long na padadaliin lang niya ang lahat kung saan sinabi niyang maaari si tanda kay David magpasalamat patungkol doon. Kaya naman nang marinig ni Donald Long ang sinabi ni Jack ay nakahinga na siya ng maluwag, sa kadahilanang ang kanyang 20,000 na ibinayad sa paghiling kay David na maging tagapamagitan ay hindi napunta para sa wala. Gayong sa wakas ay payag na si Jack na tigilan ang dalawang babae, lingid sa kaalaman ni Donald Long na ang isang asong gubat ay isang aso pa rin walang pagbabago. Matapos ang pinunong delinquent tamasain ang lahat, muli na itong bumalik sa kanyang dating gawi kung saan agad nitong sinigawan si tanda na maaari niya itong bigyan ng 50% diskwento sa proteksyon ng pera ngayong buwan, ngunit madiin niya ring sinabi na ang anak nitong babae ay kailangang pa ring sumama sa kanila. Tinutukan ni Jack ang matanda ng kutsilyo gayong hindi siya makapapayag na mabigo ang kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Jack kay Donald Long na napukaw ni Yvonne Long ang paningin ni Ginoong Po, kung saan hinihiling ni Ginoong Po na magpalipas ng gabi kasama si Yvonne. Kaya naman sinabihan ni Jack si Donald Long na hayaan nito silang makuha si Yvonne kung gusto pa nitong mabuhay. Dagdag pa niyang pagbabanta na kung hindi ito sisang-ayon, kakausapin ni Donald Long ang kanyang kutsilyo. Subalit nang marinig ni tanda ang binitawang pagbabanta at desididong pagnanasa ay pansamantala muna siyang natahimik ng ilang sandali. Gayunpaman hindi rin naman nagtagal ang kanyang pananahimik at agad na siyang nagsalita.
Sa umpisa ng kanyang pagsagot ay tinanong ni Donald Long si Jack kung nagbibiro ba ito sabay sabing ang kanyang anak ay 16 na gulang pa lamang masyado pa itong bata para sa mga bagay na iyon, kaya naman tinanong niya si Jack kung bukod sa bagay na iyon ay kung may maitutulong pa ba siya. Subalit bago pa si Donald Long matapos sa kanyang salita ay agad siyang sinampal ni Jack sa pagkainis dahilan upang magtamo si tanda ng pananakit sa pisngi. Kasunod nito'y gigil na tinanong ni Jack si Donald Long habang may kasamang mura na ano naman ang maibibigay nito sa kanya sabay may panghahamak na tinawag ni Jack ang matanda na isang mahirap na nilalang, dagdag pang tanong ni Jack kay tanda na kung pangarap ba nitong maging araw kahit gayong isa itong tao. Samantala namang sa kabilang banda imbis na tulungan ni David si Donald Long gayong binayaran siya, subalit mas lalo lamang nitong hinipit si tanda kung saan inudyukan pa nito si tanda na dapat nitong malaman kung aling mga laban ang lalabanan, at kung alin naman ang bibitawan. Ipinaliwanag niya kay Donald Long na si Mr. Pu ay hindi isang taong maaari nitong guluhin, kaya naman inudyukan niya si Donald Long na hayaan na lang nitong kunin ang kanyang anak nila Jack at magiging maayos na ang lahat. Gayunpaman nang marinig ni Tandang Donald ang kahibangang mungkahi sa kanya ni David, ay tila agad na nagpintig ang kanyang mga tainga gayong para saan pa ang lahat kung hindi naman niya may ipagtanggol ang kanyang itinuturing na anak. Maya-maya pa ay hindi na nakapagpigil pa si Donald Long ng panggagalaiti kaya naman sa huli ay tuluyan na ring sumabog siya sa galit, binulyawan niya ang mga sakim na nilalang at matatag niyang tinindigan ang kanyang salita na kung gusto nilang galawin ang kanyang anak, kailangan muna nilang lampasan ang malamig niyang bangkay. Samantalang nang marinig ni David ang buong tapang na sinagot ni Donald Long ay inutusan niya itong itikom ang kanyang bibig sabay tawag ditong matanda. Sa galit niya ay binulyawan niya ang tinatawag niyang matanda sapagkat hindi siya isang bobo. Ipinamukha niya rin kay Donald Long na matagal na siyang lumalayo sa kalukuhang ito kung hindi dahil sa pera. Ilang sandali pa'y laking gulat ng matanda ang sumunod na nangyari gayong bago pa siya makaiwas ay hinawakan na siya ng dalawang tagasunod ni Jack dahilan upang ikabahala niya ang pangyayari. Matapos hawakan ng dalawa ang matanda ay puwersahan nila itong pinaluhod sa sahig. Kasunod nun ay walang pagdadalawang isip ni Jack dinuraan ang matanda diretso sa mukha nito kaya tanging pag-iling na lang ang nagawa ni Donald Long gayong mahigpit siyang hinahawakan ng dalawa. Ilang sandali pa ay sinabihan ni Jack si Donald Long na karangalan ng anak nitong hangaan ni Mr. Po kaysa naman sa manatili ito sa tabi ni tanda. Bukod pa dito ay may pagmamalaki pa niyang sinabi na matapos ang lahat, sisiw na lang para kay tanda ang pagbili ng isang dissenting cake. Dagdag pa niya na kung alam ba ni Donald Long, nararapat lang nitong dayain ang kanyang negosyo subalit malas lang ang matanda sapagkat sinumang makalapit dito ay mamalasin. Maya-maya lang matapos ng mga delinquenti asikasuhin si Donald Long, isinunod naman nila sina Miss Zia at habang pinuprotektahan ni Miss Zia ang kanyang estudyante sa mga mapagsamantalang bully, isa sa mga delinquent ang nagsalita sa mga babae, kung saan sinabihan niya ang dalawa na maging manika at sumama sa kanila nang sa gayon ay wala ni isa sa kanila ang masaktan. Samantala namang sa kabilang banda, nang mapansin ni Donald Long na ang ibang delinquenti ay inumpisahan ng isagawa ang kanilang masamang balak ay puwersahan siyang kumawala sa dalawang lalaki. Makalipas ang ilang sandali dahil sa hindi mapapantayang adhikain ni tanda na ipagtanggol ang dalawa, tuluyan na rin siyang nakawala sa kamay ng dalawang bully kung saan matapos siyang makawala ay dali-dali na si tandang naglakad patungo sa mga hibang na nagnanais lapatan ng kamay ang kanyang kayamanan. Kaya naman dahil rin doon, bumagsak ang dalawang bully sa sahig habang dinadama ang natamo nilang sakit ng katawan na tumama sa siminto. Samantala namang dahil sa galit ni Donald Long kay Jack, hindi siya nagpatumpik-tumpik pa at agad niyang dinampot ang isang bangko upang gamitin sa pag-atake. Nang makalapit siya ay agad ni Donald Long ihinagay kay Jack ang dinampot niyang bangko dahilan upang ang bully ay magtamo ng seryosong pinsala, subalit hindi naman ito naging dahilan upang mapabagsak ni tanda ang mapagsamantalang bully dahil lang sa hampas na iyon. Kaya naman nang maramdaman ni Jack na solid ang kanyang natanggap na pananakit, sa galit nito ay agad siyang bumawi, gamit-gamit ang kanyang binti ay malakas nitong tinadyakan si tandang Donald sa pamamagitan ng isang pag-atake. Gayunpaman matapos lamang pabagsakin ni Jack ang matanda ay agad naman ditong sumunod ang kanyang mga alipors kung saan pinagtatadyakan nila ang matanda ng walang tigil, at habang ang isang lalaki ay dahan-dahang lumalapit upang makisali din ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na pagkaisahan si Donald Long gayong gusto niya itong mamatay ngayong araw rin.
Subalit hindi naman dito pumayag si Whitney at mabilis nitong inawat ang pambubugbog kung saan sinabihan niya ang mga bully na wag hawakan ang kanyang ama, dahilan upang matigilan ang tatlong delinquent sa kanilang pangbubugbog. At habang nangyayari iyon, sa kabilang banda nang makita ng mga taong nanunood ang pang-aapi ng mga delinquenti sa pamilya Long, mula sa mga nanunood ay may isang tao ang nagsalita kung saan natukoy niyang ang sinasaktan ng mga delinquenti ay ang mahirap na pamilya. Sagot naman ng kanyang kasama na may pagkumpirma na alam niya ito, subalit si Jack ang pinakamalaking bully sa Taido Night Market kaya naman walang ni isang tao ang naglalakas loob na makialam sa kanyang ginagawa. Bagamat nag-aalala ang babae sa mga mahihirap na binubuli ni Jack ay tila sumiklab naman ang galit ng lalaki sa mga mahihirap na tao kung saan napamura pa siya sa mga ito. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, mula sa di kalayuan ay may isang rumaragasang kotse ang patungo sa nagaganap na gitgitan sa dalawang panig. Kasunod nun walang pag-aalinlangan ng misteryosong lalaki malakas na binangga ang sasakyan ni Jack, dahilan upang mabulabog ang lahat na naruroon lalong-lalo na ang mga bully. Maya-maya pa matapos bumaba ang usok mula roon, sa loob ng sasakyan ay tuluyan na ring nagpakita ang dumating na nilalang kung saan tila isang pamilyar na lalaki ang dahan-dahang bumababa sa kotse. Matapos lang siya makababa harap-harapan niyang sinabihan ang mga bully na lahat sila laban sa isang matanda. Kasabay nito ay tinanong niya ang mga bully kung hindi man lang ba sila nakakaramdam ng kahihiyan. Nang makita ng mga individual na tao ang ating bida ay samot-saring mga papuri ang kanilang ibinato sa kanya, kung saan may ilan pa nga ang hindi itinanggi ang kapugian ng misteryosong lalaki na dumating. At maging ang kasamahan ng babae ay madiinding sinabi na cute ang ating bida subalit mas cute kaysa sa kanilang paningin, dagdag pa nga niya na ito na ang pinakamagandang lalaki na nakita niya sa talang buhay niya. Dagdag pa niya na agad tumibok ang kanyang puso magmula nang masilayan niya ang muka ng ating bida ng napakabilis, kung saan hindi na niya makayapang matagalan ang kanyang nararamdaman. Bukod pa dyan sinabi niya rin sa kanyang kasamahan na gusto niya ang ating bida makadate. Samantala namang sa kabilang banda nang makita ni Yvonne si Finzon agad nitong napansing tila parang pamilyar sa kanya ang muka ng ating bida, maya-maya lang ay tuluyan na ring nakalapit ang ating bida sa kanyang kapatid kaya naman bilang pagbati sa muli nilang pagkikita ay agad ni Finzon tinawag ang kanyang kapatid habang si Yvonne naman ay hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ang kanyang hiling sa may kapal. At dahil hindi siya lubos ang makapaniwala kahit nasa harapan na ni Yvonne ang ating bida, agad nitong tinanong si Finzon kung siya ba si Lucifer. Sa katanungan ni Yvonne ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad niyang kinumpirma ang tanong ng kanyang kapatid habang nakabuka ang mga kamay upang yakapin ang kanyang kapatid. Gayunpaman dahil sa hindi lubos makapaniwala ang dalaga na sa wakas ay nasa harapan na niya ang kanyang nawawalang kapatid, sa una ay tinangkapan niyang kulutin ang kanyang balat upang patunayan na hindi siya nananaginip. At nang maramdaman niyang siya ay nakakaramdam ng sakit senyales na hindi siya nananaginip, labis-labis ang saya niya gayong totoong ang kanyang nawawalang kapatid ang kanyang nasa harapan. Kaya naman wala nang sinayang pang sandali si Yvonne at dali-dali niyang niyakap si Lucifer na may alias bilang Finzon sabay masaya niyang pinahayag na sa walakas ay bumalik na rin si Lucifer. Kasunod noon ay ikinuwento ni Whitney sa ating bida ang kanyang hiling, ipinaliwanag niyang kani-kanina siya ay humihiling lamang sa kanyang handang cake na muling makasama ang kanyang kapatid, subalit hindi niya akalaing ang kanyang hiling ay magkakatotoo sa lalong madaling panahon, sabay tanong ni Whitney kay Lucifer kung mananatili ba ito sa kanila. Abangan sa susunod nating recap, dahil sa kahibangan ng mga bully ay tuluyan ngang magaganap ang makapanindig balahibong bakbakan, kung saan walang awa ni Finzon gugulpihin ang mga bully. Kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento ay i-like mo lang ang ating video, comment at wag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mag-subscribe, at kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa inyong aking mga tagapanood hanggang sa susunod muli.